Sabi nga nila, tulak ng bibig, kapit ng dibdib. Hanggang kailan ba matataguan ng mararamdaman ang mag-asawa? At isang ba ang magiging karibal ni Tristan kay Lara o may panibagong darating na magpapagulo sa samahan nila? Halina at samahan ninyo akong makinig sa nakakaaliw at nakakakilig na kwento ni Lara at Tristan. Lara's POV. Huminga ako ng malalim bago ko siya sinagot. I am your wife? Napatigil naman sa pag-inom ng kape si Tristan, saka ko tinaasan ng kilay. Pinakatitigan niya ang mukha ko pagkaway pagak na tumawa. Hindi lamang basta tawang ginawa niya kundi halakha. Oh, so you are my wife? No, of course. Ano ba talagang pinaplano mo ha? Nagugulumihan ang tanong ko. Paano ba naman kasi bigla tong nagbago ng ugali? He is so confusing. Alam mo bang pinirwisyo mo ako kagabi? Because of your misbehavior, kaya kita paparusahan. I wanted to punish my wife at hindi ako maaawa sa baby ko. Nang marinig niyang tinawag ako nitong baby, sinamaan ko siya ng tingin. Kung ano-anong endearment ang itilatawag niya sa akin. Honey, wifey, at ngayon, baby. Marami siguro tong babae kaya iba-iba ang tawag sa akin. Tumawa lang si Tristan, saka nito inihagi sa akin ng papel. Nahulog yon sa sahig kaya ako pinulot. Lumipad ang paningin ko sa nakasulat doon, listahan niya ng mga grocery items. Mag-grocery ka? Ani Tristan na patuloy pa rin sa pagtawa. So balak niya talaga akong gawing tauhan? Tumataas tuloy ang sulok ng labi ko sa tindi ng inis ko. Yes, master. Madiin kong sabi. Good girl. Aniya habang ginugulo ang buhok ko like he was petting a dog nang lumapit sa akin para lamang gawin iyon. Humaba naman ang nguso ko. Tristan naman eh. Bumantong hininga ako at nginitian siya. After ng trabaho mo, make sure na nabili mo lahat ng listahan dyan. Humakbang na ito papalayo nang lingunin akong muli at ikaw lahat ang magbubuhat. Napaawang ang bibig ko. Ano? Ang haba ng listahan niya. Bago pa ako makaangal na wala na to sa paningin ko. Tristan's POV. Hey, pare! Bungad ko sa pintuan na makita si Damian na abala sa pagtitipa ng laptop niya. He is workaholic. Kahit nasa bahay na ito, trabaho pa rin ang inaatupag. Can I talk to you? Tumaas ang kilin ni Damian nang tingnan ako nito matapos niyang itiklop ang laptop. You are trespassing again. Basta ka nalang papasok sa bahay ko without even knocking? Mahina ang naging pagtawa ko. Pare, I'm your best friend. Kailangan pa ba magpaalam ako sa'yo? He rolled his eyes. My best friend. My best friend who nearly stole my wife from me? Nagkibit balikat ako. Remind ko lang pare, you hurt her. Kaya ako nagbigay sa kanya ng comfort. I took care of her when she is that vulnerable. And she is the one who offers marriage for me. Mabuti na nga lang ipinaglaban mo si Clarice at hindi natuloy ang kasal namin. Yeah. At hindi mo ipinaalam sa akin that she is pregnant with my child. Napakapasaway mo. Wait. Parehas tayong pasaway, you know that. And you cannot blame me. Minahal ko rin si Clarice that time. Teka nga, akala ko ba napatawad mo na ako? Kaya ako pumunta rito to seek advice, hindi para ibato mo sa akin ang nakaraan. Past is past and besides I have my woman now and she is my wife. Magkaklase kami ni Damian noong college. And yes, ako ang kontrabida sa relasyon nila. Pero sa huli, ang kaibigan ko pa rin ang pinili ni Clarice. Pero nakaraan na yon dahil nabubuhay na ako sa kasalukuyan kung saan nakilala ko ang babaeng bumago sa akin. Damian chuckled. I know, pinipikon lang naman kita. Akala ko kasi effective pa rin. Umupo ako sa upuan na kaharap niya, tsaka ko pinagsalikop yung mga kamay ko sa tuhod habang nakadikwatro ang aking mga paa. So, kamusta naman ang inaanak ko? Tanong ko. Bumantong hininga si Damian. Dennis is a headache. Alam mo bang pinatawag na naman ako ng guidance counselor dahil nakipag-away na naman siya? San ba naman magmamana ang batang yun kundi sa'yo? Dennis is the girl version of you. Naningkit ang mga mata ni Damian nang tingnan siya. Inggit ka lang dahil wala ka pang anak. Tumaas ang labi ko. We almost make a baby then she fell asleep. Napaawang naman ang bibig ni Damian. Are you serious? That's it? Kaya ka pumunta dito sa bahay ko to tell me of that tiny problem of yours? Humalakak ito. Pare, baliw ka na. Amazing. Nagtiimbagang ako. This is serious at hindi ito maliit na problema lang. Humagalpak sa pagtawang kaibigan ko. Napailing-iling pa ito.
Kainis kasi ang alak na yon eh. Get ko pa. She's drunk? Tumango ako. Buti na lang malakas ang self-control mo. I've lost it. I've tried to control it. Sinubukan ko siyang iwan but she begged me to stay and she kissed me. Mulitong natawa. I don't want to hear that stuff. I can't give you advice, Tristan. Ang hirap ng sitwasyon mo. I know I shouldn't take advantage of her drunken state, pero she's different? Yes, she's different. I really, really like her. But she doesn't like you back because of your contract. Kawawa ka naman. Pangaasar niya pa sa akin. Yes, siya lang ang bukod tayong pinagsabihan ko ng katotohanan. Napangiwi ako. Gusto ko tuloy siyang saktan. Hindi ako pumunta rito para makipag-asaran sa'yo, Damian. Kailangan ko ng advice. If she's that hard to get, ganun din ang gagawin mo. Nagtatanong na tumingin ako sa kanya. Pahirapan mo siya. Do stuffs na kinaiinisan niya. And act as cold as ice. Bring back the old Tristan. Ngumisi ako. Tumayo naman si Damian at nang bumalik ito, may hawak ng beer. Iniabot nito yung isa sa akin na agad ko namang kinuha. Yes, I will do that. Ngumisi akong muli. Lara's POV. I walked inside the supermarket and I picked up a car next to the door. Sa listahan ako nakatuon when I bumped into someone. Nang iangat kong ulo upang masuri ko sinong taong aking nakabangga, ay isang ngiti ang sumibol sa aking mga labi nang makilala kung sino yon. I looked at him and I see him glaring at me still. Andito ka rin? I mean, nag-grocery ka rin? Hindi siya sumagot sa tanong ko. He was still that human robot I know. Siguro nga ako na lang magsisimula ng aming little conversation. Pwede mo ba akong samahan sa vegetable section? Ang layo kasi ng supermarket na to. Alam mo ba na puro latang nakikita ko? Vegetables? Nakakunot noong tanong nito. Tumango naman ako. Humalokip-kip si Sam nang pasadahan ako ng tingin ng binata. Nagtaas pa ng kilay nang matapos akong masuri nito. Nasaan si Lani? Siya ang karaniwang namamalengke. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Napanguso naman ako. Utos si Tristan. Sam smirked. Seriously, as in, inutusan ka niya? Teka, hahanapin ko na lang ng vegetable aisle. Pero bago ko siya malagpasan ay inagaw ni Sam ang cart mula sa akin. Nagtatakang bumaling ako sa kanya. The vegetable section is in there 4 aisle down. Aniya nang ginuuso pa ang direksyon sa kabilang side. Thanks, sabi ko at saka tamabi sa kanya upang muling agawin yung cart. Nakakahiya kasi. Ako na nga tong magpapasama, siya pa ata yung manghihila ng cart. Pero itinulak nito ang kamay ko. Ako na, I will help you. Bird brain ka talaga. Alam mong nag-o-offer ako ng tulong yet nagmamatigas ka. Sabi ni Sam na talagang nilakasan pa ang boses. Napatingin tuloy sa amin ang ibang mamimili. Ako, bird brain? I asked being offended. Wow, I appreciated your help. Thank you very much. Note the sarcasm. You are very much welcome, Anya. Inangat ko ang ulo ko to meet his gaze. Mas matangkad to kumpara kay Tristan. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi nang mapunang nagpakuri ito ng buhok. I looked at his dark eyes and his chestnut-dyed hair. He has perfect jawline and perfect arched eyebrows. Nakasuot ng leather jacket, black shirt at black pants. He looks like he just came from a magazine. Pero mas gusto ko pa rin ang pormahan ni Tristan kasi kahit plain white shirt lang suot ng lalaking iyon na may mesmerize na ako. At isa pang gustong gusto ko sa feature ng aking asawa ay ang malapusang mga mata nito na kapag gumingiti, pati yung mga mata ay nadadamay at gumingiti din. Tuwing tinititigan ko ang mga matang yon ni Tristan, para bang hinahatak akong titigan din siya. Yung mga matang nakakadala. Also, Tristan had a natural red lips. Wait, what am I thinking about him like this? Daig ko pang involved sa itinatakbo ng aking isipan. In love? Napahinto ako sa paglalakad ng itapat ni Sam yung kamatis at idinikit sa pisngi ko. Napakurap ako nang balingan ko siya. Kasimpula mo na itong kamatis. Sa sinabi nito, lalo tuloy nag-init ang pisngi ko. Naman bakit kasi biglang lumabas si Tristan sa isipan ko? Bigla ko na lang siyang naiisip at nakuha ko ay naikumpara pa siya sa kapatid niya. Sorry, hinging paumanhin ko. Inirapan niya ako at saka umiling-iling. Baka iniisip niyang nababaliw na ako. He does not respond. Ano pa ba ang aasahan kong sagot sa katulad ni Sam na robot at bihirang umiti?
Ngumingiti ka na lang dyan mag-isa, tapos bigla kang bubusangot. Lahat na ata ng emoticons nilagay mo dyan sa mukha mo. Weirdo? He sound without even trying to whisper it himself. Excuse me? Emoticons? Weirdo? Tanong ko, feeling offended. Weirdo? Ulit niya pang talaga habang umiling-iling. Ngumawi ako. Kanina lang tinawag niya akong bird brain. Ngayon naman, emoticon na weirdo. Ang sakit sa bangsang panglalait ng lalaking to. Of course, saan pa ba magmamana kundi sa kuya nito? Kinuha niya ang mga items na nasa listahan at dire-diretsong nilagay sa cart. Matapos ay nagsimula itong maglakad palayo upang hanapin ang ibang bibilhin na nasa listahan. He starts to drop the grocery supplies as he drops it in the cart na hindi man lang tinitingnan ng price tag, basta na lang lagay ng lagay. Hindi ata marunong magtipid ang lalaking to. Magkano nga kayang presyo ng mga yon? Bago pa magwala ang cart, inago ko na yun sa kanya, subalit nakipaglaban naman ng hilahan si Sam. Ngunit sa pagkakataong yon, mahigpit ang pagkakahawak ko sa cart handle kaya kusa na itong sumuko. Thank you sa pagtulong mo pero wala ka bang bibilhin? Nag-grocery din ako. Bakit? Ano bang ginagawa mo kapag pumupunta ka ng supermarket? Tatambay? He turns around and he walks away from me. Matapos ng isang oras na nagtungo ako sa counter upang makipila sa mga nagbabayad na mamimili to wait for my turn. Nasa likod ko naman si Sam habang hawak yung basket na naglalaman ng mga pinamili ko. I paid for everything and it cost thousands since that robot guy paid a lot of items in my cart. Mabuti na nga lamang at hindi nagkulang ang perang hawak ko. Pumantong hininga ko na makita ang 4 na karton at 2 plastic na resulta ng pagkahaba-habang listahan ni Tristan. Now, paano ko ngayon to bubuhatin? Tatawag na sana ako ng taxi nang huminto ang Blue Jaguar sa harapan ko. Bumaba mula ron si Sam, saka nito unti-unting binuhat ang mga kahon at plastics ng grocery at nilagay iyon sa likuran ng sasakyan niya. When he finished, I see from the corners of his eyes looking at me. Nahuli niyang pinagmamasdan ko siya. Sasakay ka ba? Or are you still going to check me out, stalker? Sabi ko nga, I stuttered. Bubuksan ko sana yung pintuan ng sasakyan niya nang unahan niya ako para gawin yon. Napaatras pa ako dahil aksidenteng tumama ang daliri niya sa kamay ko. We both blush. God, this is awkward. Thank you, mahinang saad ko. Tumango lang siya. Nang nasa loob na ako, tinungo na yung kabilang side ng sasakyan sa driver's seat, tsaka pumasok na rin sa loob. Hindi gagawin ni boss to sa'yo kung wala kang ginawang kinaiinisan niya. Nag-away ba kayo? Ewan ko. Nagising na lang ako isang umaga na bad mood siya. Kakaiba talaga yung kuya mo. May stomach flip-flops nang bumalik sa balintataw ang aking gunita ang nangyari noong isang araw. Then, realization hit me. Galit ba si Tristan sa akin dahil tinulungan ko siya? Biglang nag-init ang mukha ko sa katanungang iyon sa isip ko. Ipinilig ko na nga lamang sa gilid ng bintanang ulo ko upang itago ang aking pamumula. Pagkarating namin sa mansyon, si Sam naman ang bumuhat ng mga karton. Ayoko naman sana, kaso mapilit siya. Sa tuwing kumukontra ako sa gusto niya, lalo naman niyang ipinagpupumilit ang gusto niya. Halos ipangalandakan pa nga ang pagmamagandang loob na ino-offer niya sa akin. Huwag kang makulit, Lara. Hindi mo naman yan kayang buhatin eh. With that petite body of yours, baka mabalian ka lang ng ilang joints. Aniya habang ipinapatong ang 2 kahon ng grocery items bago yon binuhat ng walang kahirap-hirap. Ang sakin lang naman kasi, pwede ko naman yung ipabuhat sa mga men in black na naririto. Umirap lamang ako. Umisi siya kaagad at nagsimula na akong maglakad papasok sa loob. Dahil tinulungan kita, pakakainin mo ko. Natigilan ako sa paglalakad at tiningnan ko siya. Ginuso niya ang buhat-buhat na karton para bang sinasabi niya na mag-guilty ako. Ang galing talagang mangonsensya. Alam niya kung paano ako mapapapayag. Hindi ko tuloy magawang tanggihan. Nakapamewang ako nang usuan siya. Warning lang ha. Hindi ako magaling magluto pero ipapatikim ko sa'yo ang curry ko. Don't worry, lahat masarap sa taong gutom. Hindi ako iime kung sakaling ibang lasa ng luto mo. Wow, napaka-honest. Nilapag ni Sam yung karton sa gilid ng kitchen. Saglit niya akong iniwan upang kuhanin ng iba pang karton sa labas. Habang hinihintay ko siya, inihanda ko naman ang mga sangkap na kakailanganin sa chicken curry.
Tristan's POV. Kanina pa nanggagalaiti ang kamay ko habang tinitingnan sa aking harapan ang aking mobile phone. Halos magwala ako sa pagkainis nang di man lang ako nagawang tawagan ni Lara. Maging text message wala akong natanggap mula sa kanya. Bumuga ako ng hangin. This is crazy. I act like a baby. My head was humming like there was a bunch of construction workers in my brain. I feel so frustrated. Frustrated na sarili ko mismo at asawa ko na napakamanhid. Binali ko ang sarili kong mga prinsipyo. Sinubukan ko na baguhin ang aking sarili at sinubukan ng mga bagay na hindi ko akalain na magagawa ko. Naging ibang tao ko kapag dating sa kanya, pero bakit hindi niya yun makita? Wala ba siyang nararamdaman kahit katiting na pagtingin sa akin? Nagbulag-bulagan ba siya o sadyang manhid lamang talaga? Good afternoon, boss. Ang tinig na aking sekretarya ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip nang buksan nito ang pintuan ng aking opisina. Isang tango naman ang tinuro ko kay Sandy bago to tinanong sa kanya kung handa na bang lahat ng pinaaasikaso ko para sa gaganaping meeting. Yes, boss. Everything is ready for the meeting you're having at 1 o'clock sharp. Wika ni Sandy nang iabot sa akin ng mga folders na inutos kong iimprinta kahapon. At gusto ko rin pong sabihin sa inyo na ipinapaalam ng Human Resources Department na meron po tayong 3 kliyente na nais makipagkita sa inyo. Lumipad ang paningin ko sa aking Rolex sa aking kaliwang kamay upang basahin ang oras. 12:15 p.m. Meron pa akong oras upang asikasuhin na ilang bagay tulad ng pagsagot ng mga emails bago ko magtungo sa conference room para sa gaganaping meeting. Mamaya na siguro ako magla-lunch. Call me when our guests begin to arrive, Miss Sanchez. Tumango ito sa akin. Dinerecho niya ang pintuan upang lumabas na sana. Pipihitin na lamang niya ang doorknob nang lumingon itong muli sa direksyon ko. And boss, I forgot to inform you that Mr. Del Socorro's daughter is also attending the meeting. Tumawag si Mr. Del Socorro para ipaalam ito. Kamunot ang noo ko. Si Alice Del Socorro? Muli akong tumingin kay Sandy. Why is she coming? I remember she's not into business field. Si Miss Alice po ang tumatayong assistant ng kanyang ama ngayon. Mr. Del Socorro insisted in bringing her daughter in learning about the company. Bumuntong hininga ko. Alam ko hindi ako dapat na nagambala sa balitang to. Alice is my ex, a fling. Yan lang ang namamagitan sa aming dalawa at hindi ko akalaing magkikita kaming muli matapos kaming magkahiwalay. But business is business. I have nothing to do with her. Make sure that girl will not ruin my meeting. You know how brat she is. I don't want her ruining the chances of closing my deal. Seryosong saad ko sa babae. Magkaroon kaya ng selosan sa pagitan ni Lara at ni Tristan na si Alice? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.